Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga dito sa talaga naman pong malagkit na tinginan ng Kim Pao na hindi na po talaga mapigilan na ay ma-share ang kilig sa sambayanan. Hey, sambayanan talaga paka-OA. Pero yes, talaga naman po makikita ninyo sa lagkit ng tingin nila sa isa't isa ang pagka-inlaw, lalo na si Paolo Avellino. Kaya sa mga nag-worry dyan, eto makinig po kayo sa ating balita ngayong gabi. Pero bago po yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng subscribe button at notification bell na nariyan sa baba. Para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto nga, ngayong gabing ito, magpapasalamat po na ako sa ating mga Kim Pao na lubos-lubos po ang pagsuporta kina Kim and Paolo at pagsubaybay sa ating update. Kaya naman, bilang pasasalamat, narito po ang komento ni Ma'am Luz Malco. Ayan. Sabi niya dito, wow naman, bakit nga ang daming pagkakahawig ng mga picture ng Kim Pao sa bida ng Crush on You. Hindi pa nga alam kung sila ang gaganap, pero talagang sa bahay sa kanila. Pero talagang bagay sa kanila. Mukha kasi siyang Koreano. Gogo Kim Pao, mukha sa inyo na naman ang 2026 kasi parang late 2025 na may papalabas ang The Alibay. Sa dami ng project na naka-line up na ABS-CBN, we are very much happy for you, Kim Pao. God bless you more. Kaya nga na mapasama po ang Kim Pao sa mga nakalinya na project ng ABS-CBN. Thank you so much. About sa Crush Landing on You, ayan, mukhang bagay nga po talaga daw sa Kim Pao ito dahil mukhang Koreano at Koreana naman si Kim and Paolo, lalo na si Kim Chiu. Nalala niyo yung nung suot niyang color pink nung kumuha po siya ng international award niya. Ang ganda niya doon. Mukha talaga siyang Koreana, sobrang ganda. As in, ang kinis, ang puti. Ayan. So, sana nga sila po ang gumanap ng Crush Landing on You. Sana mabigay po sa kanila yung project. And ang daming ang pagkakahawig ng Kim Pao sa kanila. So, ayun, sana maging senyales yun. And sana nga, sa 2026, mabalita po iyan. Ang tingin niya sa The Alibay, late 2025 or sa 2026 na? Well, abangan po natin yan. Kasi palagay ko sa 2026, since action to, medyo mabusisi siya. Paniguradong dami pong gagawin. Of course, para mabuo ito. Bubusisiin bawat eksena. Siyempre, Kim Pao din yan na lang ang mga gawa nila ng putyo-putyo lang yung Kim Pao, diba? Sa kanila na rin ang galing na talagang grabe binubuhos nila Kim and Paolo. Yung best nila dito, grabe yung dedication ng Kim Pao sa project na to. So, wag naman putyo-putyo lang. Yung basta na lang, may maipalabas lang. Sa big project naman, by the way. Anyway, diba? Samantala, ayon naman kay Ma'am Nenita, maganda ring gabi. Ma'am Gandara, 100% hindi mabubuwag ang Kim Pao kung paninindigan ni Paolo ang sinabi niyang hindi siya magsasawa na makatrabaho si Kim. At si Kim ganun rin. Matagal na sila sa industry, sila na ang makakapag-decide kung sino ang gusto nila na itambal sa kanila. Plus, A-lister pa po si Kim Chiu. So, may say na talaga si Kim Chiu dyan. And si Paolo Avellino at the same time na rin. Bigyan ng respeto yan sa management at sa business industry. Need nila ang hatak ng mga tao para kumita. So, panatag tayo, Ma'am Gandara. Ang laki na ng fandom ng Kim Paulandia. Araw-araw, lumulobo ang mga fans ng Kim Pao.
kapag baguhan, mga artista yan, ang hanapan nila ng iba't ibang kapares kung sinong ilalove team ang hatak ng mga tao. So, ayan, may point naman kayo, Madam Nenita, no? Yung mga nahihirapan silang pasikatin, yun yung hanapan nila ng ng talagang kanilang hiyang nakaparehas para tumunog yung pangalan. Ang Kim Pao kasi, hindi na kailangang hanapan pa. Napakatunog ng Kim Pao, di ba? Kaliwat kanan din po yung kanilang mga projects na nagagawa, mga awards rather. Ang dami nilang mga awards na natatanggap as individual and of course as couple, as tandem, di ba? Power tandem nga po yung Kim Pao na yan. So, ayun, talagang kung pag-uusapan natin ay kita, panigurado naman po ang Kim Pao. Napaka-bankable. Marami naman na po atang napatunayan ang Kim Pao fans. Hindi nila pababayaan sila Kim and Paolo. And even netizens, they love the projects of Kim Pao together kasi they are both po na magaling at nabibigyan ng hustisya ang mga characters. Samantala, ayon naman kay Horizon Kim, ganda, matagal na. Nag-request si Ogie Diaz ng interview kay Kim, hindi pinauunlakan ni Kim, kaya may time na negative sinasabi niya. So, parang sinasabi niyo na balimbing, depende sa mood niya kung ipagtatanggol si Kim Cho or hindi. Kasi may napapanood naman ako na ayon naman kay Kim Cho, yung sinasabi ni Ogie Diaz, diba? Sang-ayon naman sa, dilulus ng Kim Pao fans, and tulad na sabi niya, he himself ay fan ng Kim Pao, ng tambalan nila ni Paolo Avellino at Kim Cho. So, anong palagay ninyo? So minsan daw kasi may mga negative na nasasabi itong si Ogie tungkol sa Kim Pao. So, ayun, nahihirapan ata ang mga fans sa tunay na panig nitong si Ogie Diaz. About naman sa paunlakan, ayun, wala nga ako nakikita na interviews niya ng Kim Pao with him, always si MJ, na pinagkakatiwalaan ng Kim Pao. Yun, puro sa kanya. Kung tutuusin, is an exposure, publicity, ang ganda rin kung magpapa-interview sila kay Ogie Diaz, pero hindi siguro kasi di naman na siguro kinakailangan pa ng fame ng Kim Pao para gamitin or magpa-interview pa rin nga kay Ogie Diaz. So, ang Kim Pao ay kung saan sila komportable. Ganoon. So, matagal na daw na nag-request din si Ogie. Or baka sinasabi niya lang na Kim Pao siya para manuyo sa kina Kim and Paolo sa UN yung dalawa para strategy para makapanayam niya, ma-interview niya. Pwede rin. Ewan ko na lang. Anyway guys, dumako naman tayo dito sa larawan na to. Kung nakikita ninyo. Huy, grabe nga naman ang titig na yan ni Paolo Avellino kay Kim. So ito ay during their workout. And iba talaga yung titig ni Paolo kay Kim Cho. Parang matutunaw na si Kimi. Grabe naman yan, Pao. Baka matunaw yan. Wala ka ng tigan. Charot. Pero always po, laging may mga titig serye itong si Paolo Avellino kay Kim. Kahit sa picture taking, yung lahat groovy, yung nag-groovy kayo pero yung mata ni Paolo na kay Kim. Iba, no? Nagpapakita lang talaga kung gaano po siya ka-in love kay Kim Cho. Ibang level. Kahit dito guys, sa pag-jogging nila, kanina workout, dito sa pag-jogging, hindi mapakali si Paolo Avellino, talagang titingin, lilingon at lilingon siya kay Kim Cho. Ayan. Ano ba, Paolo? Ano ba tinitingnan mo? Sapatos? So baka matalapid si Kimi o yung legs niyang nakakasilaw. Charot. Grabe. Anyway, ayan nga. Talagang, ito yung mga masasabi natin, mga senyales na iba na talaga ang pagtingin ni Paolo kay Kim. Ibang level na talaga yan. Huwag niyo sabihin for friends pa din. Yung mga concern, yung mga malakit na titig na yan,
Kasi hindi na maniniwala yung mga fans, di ba? Anyway, kayo po, ano niyo masasay patungkol dito? Pa-comment ka lang sa baba at hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating Chicas. Maraming salamat.